Hello mga ka-Tweety Bird! Andito na naman ang madiskarting nanay. Well, isa na namang business ideas ang ihahandog ko sa inyo for today. Bali, papakita ko lang sa inyo ang ginawa kong ginamos na dilis. Kung baga bagoong ni sa Tagalog. Basta kay ginamos jud ni siya. Pero jud ni kalami mga ka-Tweety Bird. Kay dili ni siya parat o dili po ni siya tabang. Sakto-sakto lang jud ang iyang klasa. Mauning usa jud ni siya nagustuhan sa akong mga sukilalab. So, ito yung bagoong na binabalik-balikan talaga ng aking mga sukilalabs. Kaya kung gusto nyo makita yung paano ko pinaprocess ang aking bagoong, ipakikita ko sa inyo for today's video. Kung nagtataka kayo kung bakit paiba-iba yung lagayan niya, ay syempre paiba-iba yung araw ng pagkakuha ng ating dilis. Kaya ganon. At kung gusto nyong malaman kung paano ba masusukat yung asin katumbas ng dilis, ay nako mga ka-Tweety Bird, napakasimple lang yan at madali lang talaga yan. Syempre, gagamit po tayo ng panukat dyan at depende po yun sa kung gaano po kadami yung dilis. Kung marami po yung dilis na gagawin po natin ginamos, ay syempre gagamitan po natin yung malaking panukat. Pero kung kaunti lang, maliit lang po na panukat ang gagamitin natin. So, pwede na po yung cups na pang measuring cups yung gagamitin natin. So, ang ratio po na ginagamit ko ng aking ginamos ay 5:1. So, ibig sabihin, kung 5 cups ang dilis, 1 cup din po yung asin. So, tamang-tama lang po talaga yan sa ating sukat ng ating ginamos. So, hindi po siya maalat at hindi rin po siya matabang. So, tamang-tama lang po na manggigigil talaga yung mga sukilalabs nyo sa ating ginamos. Kung ikaw ay naghanap ng ininegosyo o wala ka pang naisip na ininegosyo, bakit hindi mo itry ang bagoong na dilis na ito? Madali lang po talaga itong gawin. Mula sa pagkakatimpla ay magbilang ka lang ng 3 hanggang 7 araw ay pwede na po itong ibebenta. Kaya ganun lang po talaga siya kadaling gawin. Maganda talaga po itong ininegosyo lalo na kung nakatira po kayo sa tabing dagat dahil meron po kayong mga kapitbahay na nangunguha ng dilis. Ay nako, bakit hindi nyo gawing bagoong para naman sa ganon ay makakabenta po kayo at magkakaroon po kayo ng sarili ninyong negosyo. At kung kayo ay hindi po nakatira sa tabing dagat, syempre hindi po kayo mahihirapan dahil bibili lang naman po kayo sa palengke ng dilis. At antayin nyo lang po yung magkakamura yung presyo niya para naman sa ganon ay hindi po kayo malulugi sa presyo ng ating bagoong. Ang benta ko nga pala nito ay 100 pesos. Kaya sa mga gustong mag-wholesale ay kayo na po bahala kung magkano po ang ipapatong nyo sa aking bagoong. Kaya nasa sa inyo po ang desisyon kung gawin nyo pong 150 or 180 o hanggang sa 200. Kayo na po bahala. Basta eto lang po yung masasabi ko po sa inyo. Basta malinis lang po yung pagkagawa ay no more worries po kayo dito dahil madali lang po talaga yan ibenta. Kaya go for the linis po talaga tayo pagdating sa pagkain. Ililink ko na lang po sa baba yung canning funnel na ginagamit ko. Yung malaking butas na imbudo ba. So, ililink ko na lang sa baba ha. So, dyan po kayo mag-order kung sakaling gusto nyo pong mag-order nito. Maganda kasi kung ganyang klaseng imbudo yung gagamitin natin sa pagtakal ng ating ginamos. Para naman sa ganon ay hindi po magkatapon-tapon yung ating ginamos. Para malinis naman po yung pagkakabalot po natin. Kaya perfect po talaga pag meron po tayong canning funnel na ganito po kalaki yung butas. At dito po nagtatapos ang aking video. Salamat po sa panonood at kung ikaw ay bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang subscribe button, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na aking i-upload. At kung ikaw ay may mga katanungan, huwag niyo pong kalimutan na mag-comment po kayo sa baba at para naman sa ganoon ay masagot ko po yung mga tanong ninyo. So that's it for today's video. Thank you for watching. Bye bye. Happy selling.